Ang nakaraan na mula sa Season 1 Part 7 ng Hari ng Karahasan. May nalaman si Rokon na malagim na sikreto noong nabasa niya ang aklat talaarawan ng duwag na salamangkero na si Chorji. At nag-umpisa na siyang mangaso ng mga manlalaro na miyembro ng kampo ng Black Dragon. Mga boss, gusto ko lang kayong pasalamatan sa panunood ng mga video ko kaya i-click nyo na ang subscribe at like button, at i-share nyo na rin ang video sa mga kakilala nyo. Kabanata 67. Sabay-sabay na sumugod ang mga manlalarong miyembro ng kampo ng Black Dragon kay Rokon. Ngunit handa na siya, nakaposisyon ang nag-iisa niyang mabagsik na atake. Sa isang iglap, bumagsak agad ang mga manlalarong naglakas loob na sumugod. Hindi pa roon nagtatapos. Tumalon si Rokon, may nakakatindig balahibong ngiti sa labi, at walang awa niyang pinaslang ang mga manlalarong nanigas sa takot, hindi na makagalaw. Bawat isa na nadadagit ng kanyang sandata ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na puntos ng serbisyo. At sa huli, si Rokon lamang ang muling natira, nakatayo sa gitna ng tambak ng bangkay, nakangiti habang nakatingin sa mga pinaslang niya. Pagkatapos ng laban, dumiretso siya sa templo ng Crossroad. Doon ay nag-alay siya ng 3 gintong donasyon. Bilang kapalit, pinagpala siya ng pari, sa loob ng susunod na 6 na oras, tataas ang lahat ng istatistika niya ng 1%, kasama na ang depensa at resistensya. Hindi lang yun, inihanda na rin ni Rokon ang kanyang mga kagamitan, pangkritikal na atake, depensa, at mga panlaban sa iba't ibang elemental na uri ng atake. Tila ba unti-unti nang naihahanda ang malupit niyang plano para sa susunod na mga biktima. Muling lumitaw ang kakaibang ngiti ni Rokon habang kinakalap niya ang impormasyon tungkol sa mga manlalarong kabilang sa kampo ng Black Dragon. At sa harap ng lahat, ipinahayag niya, oras na para simulan ang kanyang broadcast ng pangangaso. Naglakbay siya papasok sa kagubatan, habang ang kanyang live na broadcast ay dagsa na ng mga nanunood at nagkokomento. Hanggang sa nasaksihan niya ang bakbakan, malinaw na tinatambakan na ng Black Dragon ang mga manlalaro ng Golden Lion. Sa kalagitnaan ng sagupaan, isang orc na manlalaro ang lumundag para patayin ang kalaban. Pero bago pa man niya magawa ang nais, mabilis na hinarang ni Rokon ang atake. Isang malakas na hampas lang, nahati agad sa dalawa ang katawan ng orc. Bago pa man bumagsak sa lupa ang bangkay, ginamit na ni Rokon ang kanyang skill na dash para biglang sugurin ang grupo ng mga manlalaro sa likuran. Pinagalitan pa niya ang mga ito na huwag lang tumayo ng walang ginagawa, at matapos noon, isa-isa silang nalagas sa kanyang kamay. Muling sumugod ang isa pang alon ng mga orc na manlalaro, ngunit sagot lang ni Rokon sa kanila ay ang kanyang nagkukulay pula na mga mata at ang ngiting puno ng pang-uuyam. Tumalon siya ng mataas, at sa ere ay pinakawalan ng kanyang combination skill na whirlwind. Isa-isa niyang pinaslang ang mga kalaban, at sa tindi ng kapangyarihan ng kanyang skill, nakalikha pa siya ng higanteng buhawi na nilalamon ng kuryente. Nang matapos, siya na lamang ulit ang nakatayo. Napakadali, biro niya ng patawa, kasabay ng pagtutok ng kamera sa kanyang nakakapang-asar na mukha. Diretsyong sinabi niya sa lahat ng miyembro ng Black Dragon, nakakadismaya kayo. At hindi lang doon nagtapos, hinamon pa niya sila. Kahit pa daw 10 o 20 silang sabay-sabay na sumugod, kung may makakatalo man sa kanya, ibibigay niya ang Royal Knight Sword, isang mahaba na espada na kumikinang na pinahusay niya ng 10 beses. Ngunit may dagdag pa siyang babala, kasabay ng kanyang nakapangingilabot ng ngiti, kunin niyo ito, kung kaya niyo akong paslangin. Kabanata 68. Sumakay na si Rokon sa itim niyang kabayo at sinimulan ang paglalakbay, papuntang Windy Heights, kung saan nagtitipon ang iba pang mga manlalaro ng kampo ng Black Dragon. Nag-uusap-usap na ang mga kalabang manlalaro, palakasan ng galit kung sino ang mauunang maghahanda para mangaso kay Rokon. Samantala, nakangisi si Rokon habang binabasa niya ang kanilang mga usapan sa pampublikong forum, halatang nasisiyahan siya sa tila mga plano nila. Lumilitaw na nakaupo na siya sa tuktok ng mga bundok-bundok na bangkay ng mga manlalarong nag-aakala na kaya nila siyang puksain, at palabas na palabas. Ipinapakita ang kapangyarihan niya. Sa kasalukuyan, nasa level 157 si Rokon at may 520 puntos ng serbisyo. Dito nagiging malinaw kung paano niya pinuksa nang hindi nahihirapan ang mga miyembro ng Black Dragon na nasa Windy Heights. Sa kabilang dako naman, may papalapit pang grupo ng mga manlalarong miyembro ng Black Dragon, at napansin na ni Rokon ang kanilang paglapit.
Tinatansya niya na hindi bababa sa 50 manlalaro, marami pa sa kanila ay mataas ang level. Ang nagtipon para sama-samang harapin siya. Agad naman niyang pinalitan ang setup ng kanyang kagamitan para sa depensa. At sinigaw niya, ito na ang perpektong entablado para gamitin ko ang berserk. Hindi nag-atubili ang mga kalaban, sabay-sabay silang sumugod sa nag-iisang si Rokon. Ngunit hindi nagtagal, ginamit niya ang skill na bomb at itinapon ito sa mga dumagsa. Nagtaka ang isang orc na manlalaro kung bakit hindi ang nasa harapan ang tinamaan, kundi ang mga nasa gilid ang biglang binombahan ni Rokon. Layon pala yun ni Rokon, tipunin ang lahat sa gitna. Nang magkalapit-lapit na sila, sinundan niya ng malakas na leap attack. Tumatawa si Rokon, namumula ang mga mata niya na bumagsak sa mga nagtipong kalaban. Nagkaroon din ng pagkakataon ang ilang orc na subukang paggitnahan si Rokon. Ngunit itinaas niya lamang ang ulo, tumingala sa itaas, at pinakawalan ang skill na Cry of Insanity, na yumanig sa buong paligid. Sunod na ginawa niya ang isa pang combination skill niya, ang Whirlwind. Lumikha ito ng napakalaking buhawi na pinalilibutan ng kuryente, kasama ang mga lumilipad na orc na mga manlalaro na walang magawa kundi magpalutang-lutang sa hangin. Ang nangyari sa kanila ay literal na nagbigay buhay sa kasabihang go with the flow. Habang pinagkakatuwaan ni Rokon ang eksena, nababalot ng kidlat ang kanyang axe at kumikislap ang kanyang mga mata, may isang boses ang sumigaw, ito na ang katapusan mo, Rokon. Agad na inatake siya ng isang kalbong orc, subalit mabilis naman na dumipense si Rokon. Napaatras ang dalawa sandali. Habang nagliliyab ng enerhiya ang tilim ng orc na manlalaro, nagpakilala siya bilang si Tide, isang Blade Master. Tinawanan lang siya ni Rokon at tanong, Ranker? Mabilis na sumugod si Rokon. Hindi na malaya ni Tide na nasa likod na pala niya si Rokon, napatingin na lang ang mayabang na orc sa likod niya. Habang tahimik na nakatanaw si Rokon, nakahanda ang atake. At sinabi ni Rokon, halos malamig na ang boses, ano ang pakiramdam na humarap sa totoong Ranker? Kabanata 69. Hinampas na ni Rokon ng kanyang axe ang orc na manlalaro, at malakas niya siyang pinalipad na naglalaylay pa ang dila niya na parang basang damit na itinapon. Tumalbog pa ang orc na manlalaro ng ilang beses, at bumagsak na siya sa mga kasamahan niya. Pero nagulat na lang si Rokon, sapagkat nawala ang mayabang na orc sa pinagbagsakan niya. Habang hinahanap siya ni Rokon, ay nagtago lang pala ang mayabang na orc sa likod ng mga kasamahan niya na hawak-hawak ang napakaraming potions at pinapagaling niya ang sarili niya. Samantalang naaasar na si Rokon sapagkat kulang ang kasiyahan niya. At lumabas na nga ang orc na manlalaro na nagpapawis at halatang katatapos niya lang uminom ng sangkaterbang potions. Pero halata na ang pagkadismaya ni Rokon na parang wala na siyang pake sa laban nila. At ang orc na manlalaro pa ang may kapal ng mukha na magalit sa reaksyon ni Rokon. Napahiya na lang ang orc dahil nalaman ni Rokon na dahil lang sa isang sampal niya ay uminom na agad ang orc na manlalaro ng napakaraming potions. Siya pa ang nagalit kay Rokon sapagkat ginagamit niya lang ang sarili niyang potions. Pero tinuro ni Rokon ang senyales na naka-live siya kaya nakita lahat ng nanunood ang ginawa niya. Nang insulto na agad ang mga nanunood kaya mas lalo pang nahiya ang mayabang na orc. Pero inihanda niya lang ang sarili niya para gamitin ang combination skill niya. Na Dancing Blade, kung saan nagpaikot-ikot siya na napapalibutan ng kidlat na sumugod kay Rokon. Pero nagmayabang pa si Rokon at inalis niya ang axe niya para ang mga kamay niya lang ang gagamitin niya. At mabilis na nga ulit siyang sumugod sa orc at biglaan na lang na nakahawak na ang kamay niya sa mukha ng orc na manlalaro. Naglalagablab ng pula ang mga mata ni Rokon na sinubsob ang ulo ng orc sa sahig. Naglalaway na nga ang orc na manlalaro na walang kibo na nakahandusay sa sahig. Ipinahiwatig na rin ng sistema na pinatumba na ni Rokon si Tide at nadagdagan pa ang puntos ng serbisyo niya. Hindi na natutuwa si Rokon sapagkat hindi siya makapaniwala na Ranker ang nakahandusay na orc na nasa harapan niya ngayon. Pero alam niyang ang mga totoong Ranker na magiging sikat ay ginagawa na ang lahat ng makakaya nila para magpalakas pa. Kaya tumingin na nga si Rokon sa likuran niya na mistulang may kuryenteng lumabas sa mata niya at hinamon niya na nga ang mga orc na manlalaro na nanunood lang sa laban niya. Bumalik na si Rokon sa crossroad. At may nagtawag sa pangalan ni Rokon. Nagpakilala siya bilang tagahanga niya at binalaan si Rokon na may mahigit 200 manlalaro ang naghihintay na sumugod sa kanya. Pero tinanong lang ni Rokon kung nasaan sila.
At hindi na napigilan ni Rokan ng umiti dahil papalapit na sa kanya ang mga biktima niya. Binuksan ni Rokan ang tindahan ng serbisyo, at binili ang kagamitan na Mark of Honor. Ang gamit nito ay para makakuha si Rokan ng prestigiyosong puntos kapag papaslang siya ng manlalaro na miyembro ng kabilang kampo. Nagpaalam na nga si Rokan sa mga nanonood sa kanya at itinigil niya na ang live stream niya. Pumunta na si Rokan sa garrison ng Crossroad. At kakaiba na naman ang mukha niya at may sariling liwanag pa na mistulang biniyayaan ng Diyos. Yun pala ay pinagkakatiwalaan na siya ni Malkin ngayon dahil sa level niya at pwede niya nang ipagpatuloy ang pangunahing quest. At ipinagbigay alam na nga ni Malkin sa kanya ang malagim na balita na may mas malalakas ng halimaw na tinatawag nilang corrupted na halimaw. Ibinigay na nga ni Malkin ang pangunahing quest kay Rokan. Ito ay ang one man's share kung saan kailangan ni Rokan na tumalo ng kahit isang corrupted na halimaw para mabigyan pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito. Nagpaalam na nga si Rokan. Pero may kamuntikan pala siyang makalimutan na sabihin kay Malkin. Pabulong na sinabi ni Rokan ang naalala niya. Nalubos naman na ikinagalit ni Malkin na nanlaki pa ang kanyang mga mata at napakunot-noo pa siya. Sa kabilang dako naman ay may mga orc na manlalaro na nasa labas lang ng crossroad. Hinahamon pala nila si Rokan na lumabas. At nagbukas na nga ang malaking pintuan. Pero ang bumungad ay ang mga gwardiya ng garrison at si Malkin na nasa harapan nila na halatang naiinis. Inutusan na nga ni Malkin ang mga gwardiya para paslangin isa-isa ang mga mayayabang na orc na manlalaro. Kaya nagtakbuhan na ang mga naghahamon kay Rokan. Sa kabilang banda, inumpisahan na ulit ni Rokan ang livestream niya. Kung saan natatanaw niya ang Ashtown, ang pangatlong syudad ng kampo ng Black Dragon. At ngayon, kakaiba ang ekspresyon niya na sinabi sa mga nanonood sa kanya na umpisahan na natin ang pagnanakaw sa mga iniwan na mga bahay. Kabanata 70. Tumalon na nga si Rokan sa kinatatayuan niya, at dumapo siya sa likod ng dalawang orc na manlalaro. Alam ni Rokan na ang mga mahihinang orc na manlalaro ang natitira na lang sa syudad ng Ashtown kaya takot na agad sila sa sandaling nakita nila si Rokan. Inihanda na ni Rokan na ilabas ang kanyang axe, at walang hirap niyang pinaslang ng sabay ang dalawang orc na manlalaro na nanigas na sa takot. Tinihil na ni Rokan ang livestream niya at nakapunta na siya sa lugar ng pangangaso ng kampo ng Black Dragon na tinatawag na Meadow. At may naghamon na kaagad sa kanya na level 140 na Grey Reverse Fang Wolf. Nung bandang ihahanda na sana ni Rokan ang atake niya, ay may narinig ang dalawa na malakas na pagyapak. Sa sobrang laki ng halimaw na ito ay natatakpan na ang dalawa ng kanyang anino. Sumigaw ng malakas ang dambuhalang halimaw na mistulang hinahamon ng dalawa na nasa harapan niya. Ang halimaw pala na ito ay ang level 181 na alagang dinosaur ni Yaros na nagngangalang Tealer. At nagpapawis na nagpapasalamat nga si Rokan na ang mismong corrupt na halimaw ang lumapit na sa kanya. Hindi naman inaasahan ni Rokan na ang alaga ng leader ng garrison sa Ashtown ay isang corrupt na halimaw. Alam ni Rokan na kapag pinaslang niya ang corrupt na halimaw na kaharap niya ngayon ay magiging kalaban niya si Yaros na kasing lakas lang din ni Malkin. Tumakbo na nga ang lobo na unang naghamon kay Rokan. Dahil sino ba naman ang may matinong pag-iisip ang makikipaglaban sa dambuhalang dinosaur na kaharap niya ngayon? Pero may pagkasaltik si Rokan kaya ininsulto at hinamon niya pa ang corrupt na halimaw na kaharap niya. Kaya ginamit na ni Tealer ang buntot niya na nagliliwanag ng berdeng kulay at inumpisahan ng atakihin si Rokan. Madali lang itong iniwasan ni Rokan pagkatapos niyang tumalon. Pero hindi niya inaasahang tatalikod agad si Tealer na nakabukas na ang bunganga para kagatin siya. Nadali na nga ang kaliwang paa ni Rokan, at itinapon siya ng malayo, na nakagawa ng maraming alikabok ang pagkabagsak niya. Napatigil naman si Tealer sa pulang enerhiya na umaabot sa kanya. Ginamit na pala ni Rokan ang skill niyang Berserk kaya naglalabas siya ng pulang enerhiya, ang mga mata niya ay nagkukulay pula habang nakangiti at punong-puno na ng mga marka ang katawan niya. Mabilis niyang ginamit ang skill niyang Rift Attack at lumundag na nga siya sa corrupt na halimaw. Tumalikod na nga si Tealer para ihanda niya na rin ang atake niya. Nagbanggaan na ang atake ng dalawa at mistulang magkapareho lang ng lakas ang mga atake nila. Kaya binitawan na lang ni Rokan ang battle axe niya. At sinunggaban ang buntot ni Tealer. Namumula na ang buong katawan ni Rokan at naglalagablab na rin ng pulang enerhiya ang mata niya. Buong lakas niyang itinapon ang dambuhalang corrupt na halimaw. At pagkabagsak nito,
Mabilis na ginamit ulit ni Rokon ang skill niyang Rift Attack. Ang mga mata niya naglalagablab ng pulang enerhiya at tumatawa pa na hinamon ng dinosaur na depensahan mo itong atake ko gamit ng maliliit mong mga kamay. Walang nagawa ang dambuhalang dinosaur kundi tanggapin na lang ng walang laban ang atake ni Rokon. Pero hindi pa pala siya tapos at ginamit niya ang berdeng tulis ng kanyang buntot para paatrasin si Rokon. At ngayon ay ang buong katawan na ng corrupt na halimaw ang nagliliwanag ng kulay berde at naglalagablab na rin ng berdeng enerhiya ang kanyang mga mata. Habang may kakaibang nangyayari sa corrupt na halimaw ay nakatayo lang si Rokon na nanunood at namumula ang kanyang mga mata na nakangiti lang sa nangyayari sa halimaw. Nag-mutate na pala si Tiller sa pangalawang anyo niya. Ngayon, siya ay nagmumukha ng mas mapanganib at mas nakakatakot na halimaw kumpara sa dati. Kabanata 71. Ipinapaliwanag dito na ang bawat corrupt na halimaw ay may corrupt na kapangyarihan na sarili lamang nilang natatanging espesyalidad. At ang espesyalidad ni Tiller ay ang pagpapalaki ng kanyang katawan. Mabilis nang ang ginamit ni Tiller ang berdeng tulis ng kanyang buntot para atakihin si Rokon. Na mabilis din naman na iniwasan ni Rokon. Pero mistulang hinulaan na ni Tiller ang pag-iwas ni Rokon. Kaya hindi man lang nadepensahan ni Rokon ang sarili niya sa pagpitik lang ni Tiller ng kanyang nagliliwanag na kulay berde na buntot sa sahig. Walang nagawa si Rokon kundi tumilapo na lang muli sa malayo. Hindi lang pala pagpapalaki ng katawan ang espesyalidad ni Tiller kundi pati na rin ang pagtaas ng kanyang statistika tulad ng kanyang lakas at leksi. Samantalang si Rokon ay nakahiga na lang sa sahig na nababalot pa rin ng pulang enerhiya at nakangisi sapagkat hindi siya makapaniwala na muntika na siyang gawing donut ni Tiller. Inaamin niya na rin na ang corrupt na halimaw na kaharap niya ngayon ay ang kauna-unahang malakas na kalaban na nakaharap niya simula noong bumalik siya sa nakaraan. Biglang nabalot ng kulay berdeng enerhiya si Rokon. Yun pala ay ang atake ni Tiller na sa pamamagitan ng buntot niya ay nagkaroon ng alon na sumira sa mga puno sa paligid. Pero napatigil ulit ang dambuhalang dinosaur dahil sa pulang enerhiya. May nagagalit na nakatitig at nagliliyab ng pulang enerhiya ang kanyang mga mata. Ginamit na pala ni Rokon ang selyadong headpiece ng Haring Leon at tiyempo niyang level 200 o mas mataas pa ang level ni Tiller ngayong nasa pangalawang anyo niya na siya. Sumugod na si Tiller na walang pake sa ginawa o sinabi ni Rokon at ang bawat yapak niya ay sumisira sa paligid. Samantalang si Rokon ay nakatayo lang. At mabilis na nga siyang lumundag para sugurin si Tiller. Pero masyadong matigas ang katawan ng halimaw para makagawa si Rokon ng sugat. Pero may napansin si Rokon. Ang sugat na ginawa niya kay Tiller bago pa niya palakihin ang sarili niya. Kaya umatras na muna si Rokon. At ginamit ang skill niyang bomb na itinutok niya sa sugat ni Tiller. Pero mabilis lang na pinawalang bisa ni Tiller ang atake niya sa pamamagitan ng kanyang buntot. Inaasahan na pala ni Rokon ang gagawin ni Tiller kaya pumunta na agad siya sa harapan ng halimaw. At sumugod siya gamit ang skill niyang Rift Attack. Walang magawa ang corrupt na halimaw kundi sumigaw sa sakit ng atake ni Rokon. Pero sinabi ni Rokon na huwag kang magulo dahil simula pa lang ito. Tumalon si Rokon na nakahanda na ang sunod na atake niya. At ilang beses niya nang hiniwa ang katawan ng dambuhalang halimaw. Hindi pa siya tapos at hiniwa pa ni Rokon ang sungay ni Tiller. Pero mistulang may berdeng parasito ang nabuhay sa ulo ng corrupt na halimaw at kakaiba na rin ang sigaw nito. Samantalang nakakapangilabot na ang itsura ni Rokon na nagliliyab ng itim na enerhiya ang ulo niya at kakaibang kulay ng pula ang kanyang mga mata at ngiti. Sumugod na ulit si Tiller kay Rokon na nakahanda na sa aatake sa kanya. Ginamit na nga ni Rokon ang combination skill niyang critical hit na naglabas ng napakalaking axe na nababalot ng kulay itim na enerhiya at sumugod na rin siya sa corrupt na halimaw. Sa pamamagitan ng atake ni Rokon na naglalabas ng pulang enerhiya ay madali niya lang nahiniwa ang buong katawan ng corrupt na halimaw. Nakagawa pa ng malaking pagsabog ang pagkakahiwa ni Rokon sa katawan ng halimaw. At sa wakas ay napataas ni Rokon ang level niya, napaslang niya ang corrupt na halimaw, at nakuha niya na rin ang Corrupt Monsters Proof. Ipinagbigay alam din ng sistema na si Rokon ang kauna-unahang nakakuha ng unique rated na titulong Conqueror of the Corrupt Forces na may epektong bawasan ng 10% ang atake ng corrupt na kapangyarihan sa kanya at 2 epekto pa ang hindi pa inilalantad. Mabilis nang uminom si Rokon ng potion niya para magpagaling.
At laking gulat niya nung ipinahayag ng sistema na nalaman na agad ni Yaros ang pagkamatay ng kanyang alagang dinosaur. Kaya inabisuhan si Rokan ng sistema sapagkat papalapit na si Yaros sa kinaroroonan niya. Kaya napagdesisyonan na ni Rokan na tumakbo na para sa buhay niya at sa kakaiba niyang mukha. Maaabutan kaya si Rokan ni Yaros? Kung hindi, saan naman kaya ang sunod na pupuntahan niya? Abangan sa mga susunod na araw o bukas para malaman mo ang mga sagot sa mga katanungan na ito. I-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan.